Ano ang pinakamagandang water filter na angkop sa ating mga crayfish trapalpan? Ano-ano dapat ang ikonsidera sa paggawa ng DIY water filter sa iyong mga crayfish pan? Kung mag-upgrade pa, halimbawa meron kang 2 levels trapalpan steel frame, upgrade para maging 3 levels, makakasama ba sa mga crayfish ang usok na galing sa pag-welding? Maaari bang makuryente ang mga crayfish? Kailangan din bang i-upgrade ang iyong water filtration system pag nag-upgrade ka ng iyong 2 levels trapalpan para maging 3 levels? Sa The Urban Crayfish Farmer video number 21, i-share ko lang po ang aking ginawang DIY mini RAS inspired water filter. Ang aking bagong gawang DIY mini RAS inspired water filter ay nasa mga 3 weeks na rin. Kaya na-cycle na ang mga biofilter media ng filter. Ang mga K1 biofilter media ay kulay brown na. Ibig sabihin, nabahayan na ng mga nitrifying or good at beneficial bacteria. Sa video rin ito ay papakita ko lang ang dati kong 2 levels trapalpan na na-upgrade na para maging 3 levels na. Ang content kasi ng ating video na ito ay mas marami ang tungkol sa kung paano ko ginawa ang aking DIY mini RAS inspired water filter. Ang DIY water filter na ito ay nilagyan ko ng vortex nozzle para matrap ang mga solid waste sa crayfish trapalpan. Naglagay din ako ng moving bed or liquidized biofiltration method. Kaya sa umpisa pa lang ng video na ito ay sasagutin na muna natin ang mga katanungan na nailatag. Ano ang pinakamagandang water filter sa ating mga trapalpan? Sa aking opinion ay dapat ang water filter ay may kakayahan magtanggal ng mga solid waste. Medyo mahirap talagang mangyari na matanggal ang mga solid waste sa mga crayfish trapalpan. Maaring pwede rin siguro kung gawin na ang steel frame ng trapalpan ay meron klibe or konting slope kasama dito ang flooring ng trapalpan. Kung may konting slope, aagos ang tubig papunta sa isang side kung saan nandun ang drain. Hindi ko pa naman nagagawa ito pero mas malamang ay obra naman siguro. Ngayon pumunta naman tayo sa ammonia. Kailangan dito ay biological filtration. Ang pagtanggal sa karamihan sa solid waste sa trapalpan ay ito na rin ang unang step sa pagtanggal or pagbawas sa ammonia buildup or ammonia spike. Ang dami ng ammonia na matatanggal or mababawasan sa trapalpan ay siyempre nakasalalay sa dami ng solid waste na matatanggal. At dito na tayo papunta sa sunod na step. Ang pangalawang step ay ang pagpili sa gagamitin biological filter media na gagamitin sa water filtration system. Hindi naman po ako ka-eksperto kung ano-ano ba talaga ang pinakamagandang biological filter media na dapat hindi rin naman siya kamahalan at readily available dapat sa online man or sa mga aqua pet shop na malapit lang sa ating lugar.
Ang aking mga napili ay base lang sa aking mga napag-aralan at mga nabasa na rin. Para sa aking DIY Mini Rust Inspired Water Filter, ang mga nauna kong napili ay itong Jacmat or Japanese Matting Filter Media. Pwede itong mechanical at biological filter media. Karaniwan itong ginagamit sa mga koi pond or sa mga malalaking aquarium. At ang K1 Biofilter Media. Pwedeng gamitin as static or para sa moving bed filter application. Ito daw ang isa sa mga pinaka-efficient kung ang pag-uusapan ay surface area. Ang mga filters na pareho kong binanggit ay mas effective na babahayan ng mga nitrifying or useful bacteria na nagko-convert ng ammonia para maging nitrite. Gumamit din ako sa aking DIY Mini Rust Inspired Water Filter ng karaniwan ng mga assorted lava at ceramic rings at mga ceramic bowls. At siyempre gumamit din ako ng mga durog na bato or graba na karaniwang ginagamit ng mga crayfish backyard at home farmers at keepers. Ngayon, ang ibig kong bigyan diin ay ang crayfish water pan filter na gagamitin ay dapat mas may kakayahan sa pagbawas kung hindi man kayang totaling matanggal ang ammonia buildup at ammonia spike. At dito na tayo papunta sa dalawang kinakailangan ikonsidera sa paggawa or pagpili ng DIY filter para sa ating mga crayfish habitat. Ang filter dapat ay may kakayahang magtanggal ng solid waste. Pero ang pinaka-importante nga ay ang filter ay dapat effective sa pagbawas kung hindi kayang totally tanggalin ang ammonia buildup at ammonia spike. Okay, sagutin naman natin ang katanungan kung ang usok ba sa pag-welding ay nakaka-apekto sa mga crayfish. Base sa aking experience ay hindi naman. Pero mas mainam na rin natakpan ng basang maliit na bimpo o kaya makapal na tela ang mga aerator pumps pag mag-welding malapit sa mga trapal pans o kaya sa pan na mismo. Ngayon, ang katanungan naman na kung makukuryente ba ang mga crayfish pag mag-welding na mismo sa bakal na trapal pan ng mga crayfish. Ang kasagutan din ay base sa personal kong experience ay hindi naman. Ang sunod na katanungan naman, kung magdadagdag ng trapal pan or mag-upgrade, kinakailangan din bang magdagdag ng filter or mag-upgrade din? Siyempre, sa lahat ng pagkakataon na tayo ay magdagdag ng trapal pan, kailangan din natin tignan kung kakayanin ng ating mga existing na filtration system. At kung kinakailangan ay dapat magdagdag or mag-upgrade ng capacity ng filter. Okay, punta na tayo dito sa kung paano ko ginawa ang aking DIY Mini Rust Inspired Water Filtration para dito sa kaka-upgrade lang na 3 levels trapal pan. Pero una sa lahat ay ang aking disclaimer muna. Ang DIY water filter na aking ginawa ay para sa aking 3 levels trapal pan. Aking idea lang to kung paano ko ginawa, base ito sa aking pagkaunawa pati sa aking mga napanood na video at natutunan sa mga ibang crayfish farmers din. Ang patungkol sa mga water filtration sa mga crayfish pan at sa mga trapal pans in particular. Itong aking DIY Mini Rust Inspired Water Filter ay patuloy ko pa rin naman ina-assess kung gagana pa rin in the long run. Mas malamang ay may mga karagdagan pang mga modification na maaring gagawin. Sabihin ko na, hindi ito yung budget meal na water filter at hindi rin ito yung simple lang ang pagkagawa na kahintulad sa mga nakikita or napapanood sa mga video. Sa ngayon ay umubra naman sa akin. Nakita ko rin naman na mas luminaw ang tubig sa mga trapal pans. Hanggang ngayon ay hindi pa ako nagwa-water change, halos 3 linggo na. Nagdadagdag na lang ako ng tubig dahil ito sa evaporation.
Okay, ano ba talaga itong DIY Mini Rust Inspired Water Filtration para sa aking 3 levels trapal pan? Una, ang gusto ko sa aking DIY water filter system ay katulad sa aking mga napanood at natutunan sa mga videos ng mga ibang crayfish farmer. Ang water filter na ito ay mayroong vortex water input nozzle na nagproduce ng circular turbulence sa unang stage ng filtration. Ang pagkaroon ng paikot na agos ng tubig ay iniikot ang mga solid particles papunta sa gitnang ibabang ikot ng tubig. At ang mga naipon na solid particles sa gitna ay natatrap papunta sa bottom chamber ng water filter. Ang aking Rust Inspired filter ay gusto ko rin samahan ng mga graba or nadurog na mga bato. Ang idea sa graba or durog na bato ay galing sa mga napapanood kong video ng mga ibang crayfish farmers at bear na kung saan ang pangunahing ginagamit nilang filter media ay ang mga nadurog na bato o kaya graba. Sunod, kailangan ko rin gumamit ng mga assorted lava at ceramic rings at mga ceramic balls. Kasama dito ang mga assorted na bato at mga kapareho gaya ng mga lava rock. Available naman to online sa Shopee or sa Lazada. Ang mga assorted lava, ceramic rings at balls pati na ang ibang assorted stones, lava rock ay effective naman as biofilter media base ito sa aking personal experience. Ginamit ko ang mga ito sa mga ginawa kong DIY water filter para sa aking mga crayfish trapal pan. Next naman ay ang JapMat or Japanese Matting Filter Media. Karaniwang ginagamit nga ito sa mga koi fish ponds. Nasubukan ko na itong gamitin sa aking mga DIY water filter na pang-upgrade na filter media material nang kinailangan kong magdagdag ng capacity ng aking mga DIY water filter. Umubra ito sa akin. At syempre ang mga 8D sponge filter media at ang black sponge filter media. Kailangan mayroong mechanical filter para sa pagsala ng mga mas pinong particles kung saan ang vortex nozzle solid particle filtration stage ay hindi nasala. Ang maganda sa mga sponge filter na mga ito ay pwedeng hugasan at pwedeng magamit ng ilang ulit hanggang masira na lang siguro pero magtatagal. Ang mga sponge filter na ito ay hindi rin basta nagbabara. Di katulad sa cotton wool filter media na madaling magbara hanggang hindi na makaagos ang tubig. Pwede lang siyang hugasan at gamitin ulit ng mga 2 o kaya 3 beses lang hanggang magkadurog-durog na lang. Tumigil na akong gumamit ng cotton wool filter media ngayon. Okay, last na, ang K1 Biofilter Media. Sabi ko nga, ang mga K1 Biofilter Media ay pwedeng static or for moving bed filter application. Mas efficient to kung ang pag-uusapan ay surface area. Una kong masusubukan gumamit ng K1 Filter Media. Gusto ko kasing lagyan ng fluidized or moving bed filtration system ang aking DIY Rust Inspired Water filter. Ang una kong paraan ay ginamitan ko ng medyo malakas na submersible water pump kung saan ang lakas ng water outflow ay controlled or regulated ng ball valve. Ang paraan na ito ay binabalik ang tubig sa waterbed. Dito ko gagamitin ang water turbulence ng pabalik na tubig para paikutin ang mga K1 filter media. Sa technique na ito, kahit hindi na gagamit ng hangin para mapaikot ang mga K1 biofilter media para magkaroon ng fluidized or moving bed filtration system. Gumamit ako ng used white drum para sa housing ng aking DIY Mini Rust Inspired Water Filter. Ang used white drum na ito ay mabibili sa online, sa Shopee or sa Lazada. Ang mga maliliit na used white drum ay ibinebenta as 40 kg, 40 liters
liters drum. Pero ang volume talaga ng maliit na drum na ito ay nasa 35 liters lang. Ang aking DIY Mini Rush inspired water filter ay closed canister type talaga siya, na ang submersible water pump ay integrated na o nasa loob na mismo ng filter housing. Pero sa ngayon, parati pa lang nakabukas. Nasa proseso pa kasi ako ng pag-evaluate sa DIY Mini Rush inspired water filter na ito para sa mga ibang materyales na gagamitin sa paggawa ng DIY Mini Rush inspired water filter ay nakadetalye na sa mga susunod na parte ng video na ito. Nasa dulo kasi ng video ang mga ginawa kong modification para sa mga issues sa build. Hindi kasi balance ang lumalabas at pumapasok na tubig. Unang una kasi mas marami ang napapump out na tubig kaysa pumapasok sa drum filter. Gawa ito sa restricted na pagpasok ng tubig na galing sa mga trapal fans. Kaya nauubos ang tubig sa filter kasi mabagal ang pagpasok ng tubig. Okay, umpisahan na natin ang build.
unang problema ay ang 40mm PVC inlet pipe. Sa setup na ito, ang drain water na nanggagaling sa top at middle trapal pans ay bumabalik sa bottom trapal pan. Sa halip na papasok diretso sa drum filter. Ngayon, inihiwalay ko na ang drain water na nanggagaling sa bottom trapal pan sa pinagsamang drain water na nanggagaling naman sa top at middle trapal pan para hindi na pupunta pabalik sa bottom trapal pan ang tubig na nanggagaling sa top at middle trapal pan. Naglagay na lang ako ng PVC T-fitting sa drain water inflow ng drum filter. Kaya ang drain water na nanggagaling sa bottom trapal pan ay dadaan na sa T-connection. Ang drain water naman na manggagaling sa top at middle trapal pans ay dito na sa elbow fittings dadaan. Kaya ang nangyayari, ang agos ng drain water na nanggagaling sa top at middle trapal pans ay hahatakin ang drain water na galing sa bottom pan papasok sa drum filter. Ang pangalawang issue naman ay dito naman sa top tray kung saan nandito ang water pump at ang mga K1 filter media. Dito kasi sa top tray meron lang tatlong labasan ng tubig. Ito yung tatlong 32mm na elbow. Dapat kasi ang tatlong elbow na ito ay sana magkakaroon ng vortex water turbulence para paikutin sana ang mga K1 filter media. Kaso ang nangyari ay restricted or nasasakal ang pagpasok ng tubig galing sa middle chamber. Ngayon, tinanggal ko na ang tatlong PVC elbow fitting. Binutasan ko na rin ng maraming butas ang top tray para hindi na restricted ang pag-agos ng filter na tubig. Naglagay na lang ako ng screen para hindi makalusot ang mga K1 filter media papunta sa middle chamber. Ang aking ginawang pagbabago sa top tray ay dadaloy na ng maayos ang filter na tubig. Ang pangatlo at ang pang-apat kong binago ay ang water inlet spool at ang vortex nozzle. Ang drain water inlet connection papunta sa vortex nozzle ay nag-reduce pa kasi from 40mm to 32mm. Kaya nasasakal o restricted ang agos ng tubig. Tapos magre-reduce pa ulit dito sa mga nozzle tips. Ang mga 25mm reducer nozzle tips ay dapat magdagdag ng water turbulence. Kaso restricted ang paglabas ng tubig. Ang aking ginawa na lang ay tinanggal ko na ang mga nozzle tips. Kaya ang naiwan na lang sa vortex nozzle ay ang mga 32mm elbow fittings. Ngayon tanggal na ang mga nozzle tips, dapat mas maluwag nang makalabas ang tubig. Ngayon tinanggal ko naman ang 40mm to 32mm reducer sa water inlet spool na nakakonekta sa vortex nozzle. At pinalitan ko na lang ng straight pipe na 40mm nipple. Pinainitan ko na lang ang 40mm short nipple para sumaksak sa outside diameter ng vortex nozzle inlet. Sa ginawa kong pagtanggal ng reducer na mas malamang ay nagkukos ng water flow restriction, ngayon dapat ay mas maluwag na ang pagpasok ng tubig papunta sa vortex nozzle. Ngayon, sa mga pagbabago na aking ginawa, ang pagpasok ng tubig galing sa mga trapal pans ay dapat proportional at nabalanse na. Dapat pareho na ang tubig na lumalabas at pumapasok. Okay, hanggang dito na lang ang video na ito. Salamat!